Batay po sa pahayag ni Senador Panfilo Lacson, na nakuha niya sa pahayag naman ni Yusek Roberto Bernardo, yun daw pera na na-kickback mula dun sa 100 billion insertion na sinasabi ni Saldico ay dinideliver sa pamamagitan ng armored van. At alam mo ba kung sino ang nagdadrive ng armored van? Kinuwento nga niya. Sinasabi natin, kilala yung driver ha? Malamang yan, kasi ang armored van, pinare-rent yan, Nelson dito sa may Visayas Avenue, merong dyan, nakaparada tuwing araw-araw, siguro mga 50 ang armored van yan. Ganun ba? Pinare-rent yan Lako. For rent yung armored van. Wala naman tatanga-tangang... baka bumili na sila sarili. Diyan, ha? Hindi natin alam. Pwede ba yan? Kasi sinabi nila, total, gagamitin natin to sa loob ng 6 na taon. Ang alam ko, sasakyan, bulletproof, pero yung armored van... Malay natin. Ganun ba? Tapos nilagyan nila, for official use only. Mga nagnanakaw ba't mo nasabing gano'n? Yun ang binabanggit ni Senador Ping Lacson. Kaya sabi, Jen, yun daw mga delivery ng pera nakasakay sa armored van, ang nagmamaneho ay mismong si DepEd Undersecretary Trygib Olivar. Di ba parada daw dun sa hotel? Siya mismo nag-drive ng armored van? Ganun. Siguro, kaya siya nagdadrive para wala nang... Alam ba kasi magdadala ka ng driver, magdadalagay ka ng security guard. And then, ang daming makakaalam. Pati pahinante, siyempre may tagabuhat pa yan. Kaya pagka naisip ko dyan, para akong nanonood ng Money Heist oo nga, no, yung mga sindikato, sila ibang-isa lang. Pero wala akong nakita ng isang privado. Meron sila kinumander. Kumbaga, di ba yung mga... yung gwardiya. Tututukan mo yung gwardiya na ng armor van. Aagawin mo yung armor van. Kanila ito Ewan ko nga paano nangyari. Kasi baka, biglang nakasagasa yun, di ba? And the police report, sinong driver nito? Trygib Olivier. Anong laman? 2 bilyong piso, ha? Di ba, huli ka agad? Hindi totoo, kinuwento ni... baka naman hindi ewan ko, yan ba ang version? Hanapin nyo nga yung kwento. At hindi lang siya, mismo si Yusek Bernardo, meron ding sariling armored van. Palitan sila ng armored van. Papasok. Kunin mo. Nagtataka ako, sino kayo naglilipat ng pera dyan? Ang dami nun. Tsaka di ba makikita sa... di ba yun nga yung kinukwento ni Gutesa na sila ang bumubuhat ng Gutesa naman... Inutusan na raw sila, di ba? Mali-maleta. Oo nga. Ako mas naniniwala pa ako sa mali-maleta kasi madaling yan. Tapos nakasakay sa van, hindi armor van. Armor van, paano kaya nakalagay yung pera doon? Sako-sako. Kasi yun daw ang kwento ni Bernardo na sinabi niya kay Senador Ping Lacson. Yun nga. So bilang isang mahusay na investigador, inadapt naman Totoo ba yun? Baka naman... Hindi ko maintindihan. Kung inadapt ba niya yung kwento na yun? Hindi ho namin maintindihan kung ito'y pinalilinaw o pinalalabo. Ako sa tingin ko, kung ganyan ang kwento, wala man lamang driver, tapos sila mismo nag-drive ng armor van. Samantalang si Gutesa, ilan sila doon, di ba? Dami. Katawan-tawang kwento yun. Kapag gano'n kung tatanggapin natin yung kwento na yan, Pero ang bago dito, Jen, kasi di ba, ang nababanggit lang yung Adrian Bersamin? Yes. Ano bang posisyon niya? Yusek siya PLLO. PLLO. At liaison officer. Apo pala siya ni Pero, Executive Secretary. Pero sa bagong kwento, Jen, di ba, sa kwento ni Saldico, tumawag sa kanya si Amina Pangandaman. Yes. Sabi, yung 100 billion insertion. Pangulo, okay na yan. Sabi nga no? Totoo ba yan? Compare mo pa kay Adrian. Tumawag na naman si Saldico. Adrian, yung sinasabi ni Amina, confirm na yan. May bago. Dito naman sa usapan ni... Sino naman nagkwento niyan? Baka naman Kwento naman ni Bernardo ito. Habang nagpapagupit siya. Habang nagmamasahe. Baka kwentong barbero. Ewan ko lang kung pinapalinaw o pinapalabo. Tanggapin muna natin pasamantala. Sige, kung ano yung kwento. Factual lang naman tayo. Kung factual lang naman tayo lagi rito. Ang sabi naman dito ay habang... ganun na. Nag-alala daw si Secretary Bonoan ata ito nag-aalala Kasi ang kausap si Bernardo
Paano lalabas yung pondo? Baka maipit, hindi natin... Yun na nga, tama yun. Sino ang point man? Oo. Ang tinawagan daw ay si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinabi yung concern, paano yung... Hindi ko lang maintindihan kung si Bernardo ang kausap o si mismong Secretary Bonoan. Paano yung pondo? Ang sabi daw sa kanila, ni ES, we take care of it. Kami nang bahala dyan. Kami nang bahala dyan sa pondo na yan. So lumilitaw dito sa bagong development, pagkatapos na magalit ni Bersamin. Bakit ako nalilito na dyan? Naghimutok si Bersamin. Tuwing may bagong development na nangyayari, nagbabago yung kwento, nadadagdagan ng tao. Pagka siguro nagalit ka, isasama ka nila dun sa... Kasi pag, alam mo, pag kami nilalaglag ka kasi ng tao, siyempre, magano yun kumbaga, reaction niya na, teka lang, nilalaglag niyo ako di ba? Isa daw ang nagsabi, we will take care of it. Kami nang bahala. Wala kayong... Kwento ba ro yan ni Bernardo? Ni Bernardo. Habang nagpapagupit, nagpapagupit. Tatang ito, talaga may ebidensya. Sino yan? Si Congressman Leandro Lebiste ng Batangas. Sige nga. Congressman Rajola, ang may pinakamaraming mga kontrata na congressman sa DPWH ayon po sa mga third-party na information din ng buong Kongreso. In fact, ang Kongreso ay sang-ayon sa mga sinasabi ko ngayon. Nagkataon lang po na ako ay nagsasalita dito. Pero gusto naman po siguro ng Kongreso na ipakita din na gusto natin ng pagbabago. Parang nakapansin si boses ni Glenn Baisa. Nagtatanong? Programa ni... sa radyo yun na-interview pa sa radyo, na kanina. Yung ating pinakagwapong broadcaster sa radyo, Glenn Gatos yan. Sige nga, ang gagawin nyo dyan siguro, naku, peke naman yung notaryo ni Congressman Lebiste. Nag-file na ba siya ng complaint against kahapon, di ba? Parang pumunta ata siya sa DPWH para magkaroon din ng investigasyon. Baka sabihin naman lang, naku, AI lang yan, picture, hindi nga gumagalaw yung bibig. Hindi, in-interview ng live niya. Kaya phone patch interview gano'n niya. Tapos, kaya niyang umaga, narinig ko rin siya sa interview sa ibang mga himpilan Yun din ang pinupuntong niya. At meron daw siya talagang personal knowledge. Kasi siya pala mismo inalok. At saka yung mayor dati ng yung si Ibaan Mayor. Ibaan ba yun? Hindi ko alam. Basta si Jay Ilagan. Yung tumakbong governor ata yun dating mayor na inalok din daw talaga nung Garjola, Nason. Yung tinatanong mo kahapon, paano daw bumibili nung yung proyekto? May nagsabi sa akin, yan pala, isang proyekto, isang project. Halimbawa, ako yung Garjola. Magkano bang mo dyan? Bilhin ko na yan, sige, okay na yan. Ano daw pala kung isang milyon, bibili niya ipapapano niya bayad, 40%. Okay. So, kung 1 million, di 400,000, bahala ka na. Dati daw, ibinibigay nila yan, ipinapasa. Saan niya binibili? Sa mga tauhan ng DPWH. DPWH pa rin. Unahan na niya. So, hindi kay Bernardo? Hindi niya sinabi. May isa pang doon. Baka kung sino man, So, ganun pala. So, ginagawa niya dati, ipapasa naman sa ibang mga construction firm. Meron akong proyekto dito. Sigurado to. Sigurado to. Nagpauna na ako dito. Magkano yan? Bayaran mo 60%. Ibig sabihin, wala pang bidding, gagawin pa lang yung pondo, gawa na kung sinong gagawa. Sabi ko nga sa'yo, pag naipasok pa lamang doon sa NEP, ay okay na Ibig sabihin, napondohan Wala pa yung pondo, ginagawa pa lang, bayad na. May advance ng araw. Yun ang ginagawa doon ng mga diskaya. Meron na namuumuhunan na talaga sila. Nagbibigay na sila ng pera para sigurado mapunta sa kanila yung project. Kanila mapunta yung project. So, gagawin niya, di ba, nakuha niya 40%, 400,000. Magkano naman ikaw? Kunin mo na ng 60. Tubo agad siyang 200. Ngayon, yung contractor naman, mayroon akong, puhunan ko lang dito, 60. Di meron pa akong 40% na kikitain. Well, ganun lang naman takbo. Lately daw, na-realize nila, ba't ito pa ipapasa? Pwedeng pagkabili ko, ako na nagagawa Nabili ko ng 40%, kung ako gagawa, 60% ang kita ko.
Yung kontraktor. Halimbawa, yung grupo daw niya na... Yung mga engineer. Hindi na yung ano, yung, di ba yung binibili daw ni Garjola? Si Garjola. Tapos binibenta rin niya. Ang ginawa daw ata, ba't ka pa bibenta? Pwede naman ako na gumawa. Siya na naghanap ng gagawa. Parang siya na mismo. At saka kumpanya mismo nila. Direkta na. Kasi construction company daw sila eh. Baka nga hindi alam ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang alam. Kasi dadaan sa DPWH yan, di ba? Yun ang binabanggit ata may ni papel yan eh. Kasi ang binabanggit ni Yusek Bernardo, puro senador dyan eh. Ayun na nga. Doon ako katakataka, bakit ganun? Mga senador na dati niya kaibigan. Ayun nga. Mga close friend niya yung mga dinawit niya dyan eh. Tapos nung nagsalita si Saldico, nadagdagan yung kanyang testimonya. Paano kung may magsalita pang iba, madadagdagan? Yun na nga. Padagdag ng padagdag. Alam mo, aywan ko lang ako mayroon din sana lang ito naman, ako naman, imbestigahan lang. Kasi wala naman lumalabas na gaya nitong si Congressman Leandro Lebiste na talagang pinatunayan niya yung kay, di ba, kay Garjola. Ako sana maimbestigahan din ng ICI. Yung dating DPWH Secretary, Yusek din to na naging congressman. Sino nga parang taga Mindanao, kalaban ni Pichay. Pichay. Sino ba yan? Dating party list ito, na yung party list na yan, yung grupo ni Garjola. Tapos naging district representative siya, ipinasa niya kay Garjola yung party list group Okay. Construction worker din Momo! Yusek Momo. Si Yusek Momo. Oo nga, the DPWH dati. Dating Yusek ng DPWH yan Hindi ko sinabing ako sabi ko, imbestigahan lang din. Baka may alam na... Baka marami din siyang alam kasi siya ang chairman ng House Committee on Public Works. At partner yan, Nelson, ni Garjola. Kasi yung party list ni Garjola, siya dating representante doon Tapos, nitong nakarang eleksyon, nilabanan niya yung Butch Pichay. Natalo niya yung Butch Pichay, kaya pinasa niya kay Garjola yung kanilang party list. Ayun lang naman. Nabanggit ko lang naman. Baka naman may mga magbibigay din ng mga dagdag na impormasyon. Tungkol naman dito kasi si Lian Lebiste, itinuro na si Garjola. Baka naman may magturo din kay, anong first name ito si Momo? Yusek yan Yusek ng, Romeo yun, Romeo Momo. Kinalang ni Irma Hindi natin pinararatangan, Hindi natin Ang sinasabi lang natin, baka pwede lang imbestigahan. Sama sa mga tatanungin din, imbestigahan, di ba? Baka may maimbitahan din ng ICI. Nako. Di ba? Tuloy, problema ngayon ng Malacanang dyan, Si Momo, pinoproblema nila? Kasi nga, umalma naman si E.S. Bersamin. Yun ba pinoproblema nila, yung kay E.S. Bersamin? Siguro para maintindihan natin yung kwento, ay balikan natin ang nakaraang kabanata, para lang kasi siyempre, kapag balita ngayon, balita bukas, balita sa susunod na araw, hindi mo magets pagka hiwa-hiwalay na pangyayari. Oo nga. Pero pagka nilimili mo, natin, kaya pala. Unang eksena, Jen, sige. Ini-announce na nag-resign na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kailan ba nangyari ito? Lunes ba ito? Lunes yan tama ka, Lunes. Kasi halos kasabay ni Amina Pangandaman. Ito, pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol sa pagbibitiw sa pwesto ni E.S. Bersamin. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Ayan, ang linaw. Sabi niya, accepted the resignation of Lucas Bersamin as Executive Secretary dahil nabanggit daw yung kanyang opisina sa anomalya. Yes. Pero during that time, hindi pa nababanggit. Yung pangalan ni ES? Oo, kasi Adrian Bersamin. Nababanggit lang yung kanyang apo.
Yung Adrian Bersamin. Yes, nabanggit lang yung pangalan ni ES. Ngayon na lang nang sinabi ni Senador Lacson. Okay. Oho. Pero nakarating na yata sa Pangulo yung sulat ni Ni Bernardo. Ni Bernardo. Oho. Kaya lang hindi pa nabanggit. Kaya siguro nagtaka si ES. Oh. Teka muna. Bakit ako hindi man ako nagre-resign na? Oh, ang kwento ata sinabihan lang siya, di ba? Meron ba tayo? Sige, pero ano ba yung kwento? Sige, ano? Ano bang reaksyon ni ES nung ito kinabukasan no? Oho. Nang makita niya na mabasa niya sa mga balita, ha? Nag-resign ba ako? Eto po. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position na wala na was that letter I signed yesterday late afternoon. Na sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Yung submit to the prerogative of the President to replace me kasi that is the nature of my tenure at the pleasure of the President. So wala, I will not also validate na may resignation ako kung wala. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to leave as executive secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that I'm only serving at the pleasure of the President. Hindi ko na tinanong. Dahil alam ko naman yan pag prerogative, you do not, the President does not need a reason. Correct. Yung impression na nag-resign ako, I never did resign. Ayun. So yun ang totoo. Oo, hindi siya nag-resign. Kasi sabi kayo na Antigler, tinatanggap daw ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Oo, hindi siya nag-resign. Oho. So pagka hindi ka nag-resign, tinanggal ka sa pwesto, di ba? Yun ang suma total nun. Ang totoo, meron pang isang panayam kayo na pinapakinggan ko Oo. Sumama nga raw ang loob niya Oo, ikaw naman. Masama nga sabi niya Ako basta mo na lang... Nagdaramdam nga ako dyan. kasi kung ako naman, dapat ang presidente mismo ang kakausap sa'yo. Kaya nga sabi ko nga kahapon, Nelson, ang executive secretary, hindi sa... Well, ang secretary, matataas sabihin, hindi sa pangkaniwang secretary, little president kay. Super personal choice. Number 2 ka daw. Ng Pangulo, ang kanyang executive secretary. Diba? Pero dito kasi, sa kanyang pag-resign, pinadaan pa sa ibang tao, wag ka nang pumasok bukas ha, ikaw resign na. Yun ang tanong, Jen. Oho. Sino kaya yung Kilala ko. tumawag na yon? Kilala ko. Makapangyarihan yun, ha? Ay, mantakin Kasi mo. pagka tinawag niya, sabi ng presidente, maniniwala ka. Ay, siyempre. Paano sabihin nung tao na yon, pinapa-insert ni Pangulo, 200 billion. Di ba, paniniwalaan mo rin. Ay, siyempre. Kung yung tao na yan, kaya lang ito, hindi naman yata nagpapa-insert. Hindi, kasi hindi niya ata, Hindi niya yung trabaho. Tsaka hindi niya gagawin yun kasi big time businessman ata yun. Marami na siyang Parang common friend nila ni Pangulong Bongbong yung tumawag na yun. Na kapag kayo nung tumawag, ay hindi magagawang magalit ni ES. Ganun ba? Daw. Parang ganun ha? Eto. Oho. Tinanong yan kay Yusek Ler. Bumalik kay Yusek Ler? Oo. May latest? Tinanong, sino po yung tumawag? At bakit po talaga tinanggal si ES? Ay, may bago pala. Hindi ko alam. Ito. Sige nga. Unang-una po, mayroon muna tayong babasahin para po sa tinuran po ng ating mahal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kung sino man po yung sinasabi niyang kaibigan na nakausap niya. Wala po tayong kinalaman doon. Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo,
dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative. Yan lang po ang ating masasabi at tinanggap po ang sinasabing resignation. Ayun. Bagay, sabi din naman ni ES, very close na kaibigan niya na tsaka hindi magsisinungaling sa kanya. Hindi na rin daw niya sinabi. Doon sa bilang mga pag-alam. nambabas kay Claire Castro, hindi mo rin masisisi si Yusek eh. Oo Kasi naman. tagapagsalita lang naman siya, di ba? Totoo, So kung oo. ano sinabi sa kanya, ito yung, tsaka binasa lang niya, di ba? Oo. Yung, today is, we accept the resignation. Oo. Sino nagbigay sa kanya? Bilang spokesperson, unawain niyo po yung tao. Oo. Minsan nagagalit kayo sa kanya. Tsaka yung paraan ng pagsagot niya, yun po ang kanyang style. Tsaka pangalawa, siya po ang spokesperson ng Pangulo. Kung magulo yung mga statement, Oo. hindi lang siya yan. Marami Yes. sila. Oo. Alam mo, maraming, sabi nga, parang maraming kinabahan daw ang istorya. Kasi di ba, akala nila magpapapress con si E.S. Bersamin Okay. at magsasalita ng kung ano-ano. Ha? Ako nagulat. Ikaw ang dinervyos. Baka magtuturo. Baka daw. Kaya buti na lamang daw, yun ang nangyari. Buti na lang hindi masyadong nagtampo. Hindi Yun. Kasi hindi mababago na naman yung testimonya ni Bernardo pagka nagkataon. well, yun ang sabi nila, nakahinga daw ng maluwag ang marami kasi sabi ni ES, sige, tinatanggap ko na lang. Prerogative ng Pangulo yan eh. Di ba? Tsaka bilang kung sino ang kanyang trust and confidence yan. Ngayon, kung siguro, panahon na para ako mag-resign. Ang meron pa nga siyang sinabi, hindi naman ako linta kagaya ng iba dyan. Sino ba? Sino ba mga lintado? Kaya lang, Jen, hindi siya ligtas, ha? Hindi mo pwede sabihin, ES, safe ka na rito. Hindi, Papa, mukhang Kasi kasama dun sa binabanggit siya ni Bernardo. Na nag-clear na, sige kami nang bahala dyan. Kinausap daw ba niya o sinabi lang nung dalawa? Kausap. Kausap daw siya mismo. Si ES mismo nagsabi, we will take care of that. Ay siguro kung nagpa-press con siya, baka tuloy-tuloy si Bernardo. At nagsabi na kung, yun naman ata ang pinag-uusapan nila doon. Mamaya, Jen. Ha? Pero gusto kong malaman, sino kaya yung pinasasaringan ni E.S. Bersamin na sabi niya, hindi naman ako gaya ng iba dyan, linta, parang mga linta, sabi gano'n. Nung ako sinabihan na ganyan, ako ayun. Wala naman sinabing taga-ombudsman o ano pa man, wala man na sinabi gano'n.